Alam mo ba? Nasubukan mo na bang maghintay sa reply ng maliligaw mo o kahit ng ka-talking stage mo pero hindi dumating? Yung okay naman ang usapan ninyo pero makalipas ang ilang araw, wala nang paramdam sa'yo? Ang mas malala pa dyan, nakablock ka na sa lahat ng social media niya. Sa mundo ng mga millennials at Gen Z, ang tawag natin dyan ay ghosting. Pero linawin lang natin ha, hindi ito yung literal na minulto ang isang tao o may espiritong nagparamdam sa iyo. Ang ghosting ay ang biglaang pagputol ng koneksyon o komunikasyon ng isang tao nang walang anumang pasabi, babala o paliwanag. Ano, masakit 'di ba? Yung tipong mapapatitig ka na lang sa phone mo at mapapaisip kung ano bang nagawa mong pagkakamali o nagkulang ka ba. Pero alam nyo ba na hindi lang ito yung tipong nasa isip nyo lang? Ayon kasi sa mga eksperto, may malalim na dahilan kung bakit ganito na lang ang aray na nararamdaman ng mga taong nakararanas nito. Sa larangan ng neuroscience, natuklasan ng mga researcher na ang ating utak ay may kakaibang paraan ng pagproseso sa tinatawag na social rejection. Sa tuwing tayo ay nag-ghost, ang bahagi ng ating utak na tinatawag na anterior cingulate cortex ay nagiging active o umiilaw sa mga brain scan. Ang nakamamangha rito, ang parteng ito ng utak ay siya ring rumeresponde sa tuwing tayo ay nakararanas ng physical pain. Ibig sabihin, para sa iyong brain, ang sakit na dulot ng hindi pag-reply ng taong gusto mo ay halos kapareho lang ng sakit kapag ikaw ay literal na napaso o kaya ay nasugatan. Kaya sa susunod na mag-ghost ka, huwag kang magtaka kung bakit parang kumikirot ang dibdib mo habang tinitignan mo ang scene zone sa inyong chat conversation. Tandaan, hindi ka OA dahil science na mismo ang nagsasabi na ang bawat unreplied message ay may katumbas sa totoong aray na ramdam ng buong sistema ng iyong katawan. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!